nagtanggalan dito sa office namin at kasamaang palad kasama ko. Hey guys, my name is Geneva and I am OFW here in Dubai. Story time lang guys, November 2024, never forget, I was 7 months pregnant and konti na lang manganganak na ako. So yun yung mga time na dapat iwas na ako sa stress at talagang nagpapaka-healthy and nagre-ready na ako para manganak kasi anytime pwede na rin ako manganak kasi nga ilang buwan na lang parang nasa ano na ako pa 8 months na ako that time. But anyway, so may nangyari nga during that time, as in parang bumaksak yung mundo ko, super worry ako, na anxiety ako, as in walang peace of mind at lagi ako nagsasorry sa anak ko na sorry, ngayon pa ako na-stress, manganganak na ako, ganyan. Tas as in worried na din ako sa sarili ko kasi nga hindi ko maiwasan mag-overthink, lalo na kasi buntis nga ako. So well, to make the story short, nakatanggap ako ng email, actually call from my HR na nagtatanggalan daw sa office at oh my God, bigla niya sinabi na kasama ko matatanggal. Talagang nagpanik ako, umiyak talaga ako nung kausap ko siya. Sabi ko, why? Bakit ako kasama? You know that I am pregnant, ganyan. Sabi ko sa kanya, etc. Ang company po namin guys, may boss, lahat ng tao dito, mababait sila. And ayaw nila ng ganun situation na may tatanggalin. Kahit during the COVID daw, kumpleto pa rin yung sahod ng mga employee. But may nangyari kasi, yung business namin nasa ibang bansa at yung bansa na to, nagkaroon sila ng crisis sa kanilang lugar about their prime minister, parang nawala ganyan. So naapektuhan yung business namin. Isa sa mga paraan nila na para lang makabawi-bawi, magbawas ng tao. But anyway, fast forward, parang talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi guys, pregnant ako. Walang tatanggap sa akin. And imagine, nasa third trimester na ako. So, sino pang tatanggap sa akin? Nanganganak na ako, kailangan ko ng insurance, kailangan ko ng visa, kailangan ko ng extra money. Well, we're ready naman. Meron kaming nakaredy ng pera para sa panganganak ko. As in, all settled na. Tapos biglang tatanggalin ako sa work. Yun yung isa sa mga worst experience na naranasan ko sa buhay ko. I know myself, makakahanap ako ng trabaho. Kung hindi ako buntis nun, hindi ako magre-react ng ganun. Kakabahan lang ako na malulungkot, ganyan, na iiyak din siguro kasi iyakan talaga ako. But anyway, I know myself, hindi ako mawawala ng trabaho, makakakuha agad ako ng trabaho kasi hindi ako papayag ng walang trabaho. But that time, I don't have choice, walang tatanggap sa akin, and hindi na ako tatanggapin. Insurance din, hindi na rin ako i-accept. So, ayun yung papasok sa utak ko. Although, andyan naman yung husband ko, may family naman ako dito na willing to help us, pero syempre, as a person na ako yung buntis, ayoko naman na parang alam mo yung makadagdag pa sa mga problemang usually na problema natin. Wala. Hanggang na lang daw ako. December 6, I tried to talk to my CEO. Minessage ko kagad siya. Then he realized na, oo nga, ba't kakasama? Parang ganun. So, sabi niya, sige, gagawin ko yung makakaya ko kasi dalawa sila nagde-decide. Tatlo sila, HR, CEO, tas yung COO. Sabi niya, gagawin ko yung makakaya ko para magstay ka hanggang manganak ka. Pero syempre, parang hanggang manganak ka, paano pag nanganak na ako, hindi naman agad ako makahanap ng trabaho. Disclaimer lang guys, yung husband ko, never niya ako pinabayaan at never nila akong papabayaan, pati ng family ko. Lagi nila sinasabi sa akin, wag daw ako ma-stress, ganyan. Dahil nga buntis ako, nag-overthink ako. Huwag ka na muna mag-work, mag-husband visa ka na lang. Kung kailangan natin mag-cost cutting, magko-cost cutting tayo sa mga bills, ganyan. Mag-a-adjust tayo. So, lagi nila sinasabi yun. So, anyway, yung sinasabi ko sa inyo, it's my story. Ako to, yung sarili ko that time. Stand nila ako until January hanggang anak ako. Thank God, thank you Lord. Yun lang yung kailangan ko kasi kailangan ko ng insurance, mahal mga anak sa UAE. Sobrang awang-awa talaga ako guys sa anak ko kasi stress na stress ako kung kailan manganganak pa ako. But thankfully, nailabas ko siya ng maayos. That time na wala na yung stress ko kasi yun lang naman yung kailangan ko. I-extend nila ako kasi nga hindi ako makahanap ng trabaho at kailangan ko yung insurance and visa ko. After ko manganak, parang tanggal na ako, ganun. After maternity ko guys, nag-chat ako sa HR ko kasi tanggap ko na hindi na ako makakabalik kasi nga, ayun yung usapan. Hindi na ako worried. Nila sinasabi sa akin, ba't ka ba nag-worry? Andito kami. Sabi ko, okay, maghanap na ako ng work, ganyan, ang lakas na ng loob ko kasi okay na ako tapos na ako manganak. Nag-message yung HR ko na sabi niya,
bumalik daw ako sa office. Siyempre, sobrang saya ko nun kasi nabunutan na naman ako ng tinik na, wow, may time pa ako para maghanap ng trabaho, babalik ako. So, nakabalik ako, guys. I'm so thankful talaga kay Lord. But then, I am renewal. Sabi ng HR ko na parang, magstay ka muna hanggang matapos yung visa mo. So, wala na naman akong peace of mind, guys. Tapos ng renewal ko, ngayon nga ito, July. Hanggang July na lang ako, guys. Ang purpose itong ko, guys, pagkwento ko is yung trust kay Jesus, trust kay Lord. Bigyan ka niya ng problema pero hindi ka niya pababayaan. Sorry Lord, dahil that time, sabi kasi nila lagi, pag nagka-baby ka, hindi ka papabayaan ni Lord, di kayo papabayaan ni Lord. At feeling ko that time parang, bakit ganun? Parang opposite. Kasi may nangyaring ganito, ganyan na may problema kung kailan manganganak na ako. Kala ko ba pag magkaka-baby, i-bless ni Lord ng sobra-sobra. Parang ganun yung sinabi ko. But mali talaga ako doon. After that, ang daming blessing na dumating. Ang daming nangyari. And finally, I got my new Emirates ID, guys. Dahil, nirenew nila ako. And ito na ang Emirates ID ko. So, magpapatuloy tayo sa trabaho. Sabi ko sa inyo, okay lang sa akin na maganap ng bagong trabaho kasi okay na ako. Pero, super grateful ko na may bago na rin akong Emirates ID. Meaning, makaka-move forward pa ako sa mga plano ko. Ito lang muna yung gusto kong ikwento, but God is good talaga, guys. Promise, maniwala kayo pag binigyan niya kayo ng problema. Susolusyonan niya. Gugulatin niya kayo. Susubukan niya lang talaga kayo kung gaano kakatatag. Tiwala lang tayo kay Lord. Hindi pa natatapos dito yung mga problema pagdadaanan ko. Pero, okay lang kasi alam ko na as in, alam ko naman talaga, pero minsan nawawalan tayo ng tiwala dahil sa mga problemang to. But God is good talaga. And ayun lang. Sabi naman yung comeback ko sa vlog. Ang lungkot ng kwento ko. Pero diba may happy ending. So ayun lang. Thank you for watching, guys. Abang-abang tayo sa next vlog.